fuck? Ito ang unang gabi ko sa Ottawa, ang kabisera ng Canada. Nangyari na hindi maganda ang pagkatigil namin sa traffic light sa isa sa mga delikadong lugar sa gitna ng lungsod. At ito na Toronto, pangunahing megapolis ng bansa na tinatawag ding New York ng Canada. Maraming parke sa mismong downtown ang okupado ng tent city kung saan naninirahan ang walang tirahan at adik sa droga. You're a fucking pussy! You're the most simple bitch I've ever met. Literally just hit this guy and his life. Go back to where the you're from. Sa buong mundo, ang Canada ay nauugnay sa ligtas na lugar, totoo ito. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Sa mga malalaking lungsod, may mga mapanganib na lugar. Sa mga kalye, maaari mong makasalubong ang mga adik sa droga at ang mga lumalabag sa batas ay madalas na pinapalaya. Hindi ito normal, hindi ligtas dito. Dito sa kanto may marihuana, doon sa kanto may marihuana, dito may marihuana, papasa ka. 6 na tindahan ng marihuana at 1 lang na tindahan ng pagkain. Ito si Oksana at kamakailan lang ay binaril siya. Nahuli ang bumaril pero hindi siya nahatulan at maaaring palayain. At ngayon isipin mo, palalayain siya. Pero natatakot ako. Pwede lang akong maglakad sa kalye at bigla na lang may puputok sa ulo ko. Pwede bang umalis ka sa akin? Ito ang Fort York. Dito ang kabisera ng Upper Canada noong ito ay kolonya pa. Dito nagsimula ang lahat at kung saan ito humantong. Matataas na gusali, mga salaming skyscraper, karangyaan at tagumpay. Ang mga mayayaman sa mga loft ay nagbibilang ng kita at mayayamang dalaga ay nagbibilad sa araw sa marangyang terasa at nang hindi bumaba sa kalye. Ngunit sa ibaba, sa ilalim ng mga flyover, hindi na ganoon kaganda. Bundok ng basura, dumi at tolda ng walang pera kahit para sa pinakamurang tirahan. Itinuturing na magara ang mga tolda sa damuhan, hindi sa semento. Sumakay ako ng metro papunta sa lugar ng Yonge Dundas Square. Paglabas mo, para kang napunta sa hinaharap. Mga skyscraper, malalaking screen, lahat ay kumikislap at kumikinang. Muli, hindi maiwasang ikumpara sa Times Square ng New York sa Manhattan. Ngunit ang lugar ay kilala rin sa kanyang kaunting kaguluhan. Ang mga pulis ay may inaresto at isinakay. Sa Pinunta Metro mula sa kanila, may mga lalaking nagtutulungan itali ang braso gamit ang sinturon at hanapin ang ugat. Narito sila makalipas ang 5 minuto ay naglalambingan. Mga kakaiba at baluktot na tao sa bawat hakbang. Sila ay nasa medical na kondisyon, hindi ninyo naiintindihan. Dito, ang mga adik ay sinusubukang magtago sa mga turista at kumita ng pera para sa kanilang dosis. Ngunit may mga lugar din na kanilang ganap na sinakop at ito ay sa mismong sentro ng lungsod kung saan maraming parke. Ito ay isa sa mga parke na kanilang sinakop. Matagal nang may kampo ng mga tolda dito na hindi ginagalaw ng mga autoridad at tila pinoprotektahan pa nga. Narito ang 2 voluntaryong nagbabantay. Ginagamit ng mga tao ang parke ayon sa layunin nito, naglalakad kasama ang aso, ngunit ang kapaligiran ay hindi maganda. Madaling matukoy ang mga kakakuha lang ng gamot, nakatulala at matagal na hindi gumagalaw. Ang pangunahing problema sa US at Canada droga ay yung fentanyl. Ito ay katulad sa morphine at heroin, ngunit mas malakas. Hanggang na ngayon, ginagamit ito pampamanhid. Ngunit mga nalulong ay nagiging parang gulay, hindi makaalis at madalas na namamatay sa labis na dosis. Ang karamihan adik sa kalye ay gumagamit ng fentanyl. Bukod sa dosis, wala mahalaga sa kanila. Sa mga bayan ng mga adik, ang mga batas ng Canada ay gumagana sa kakaibang paraan. Narito ang kuha ng lokal na naglakas loob kumuha ng video at ipadala sa akin. Mga kuha, ito ay alim. Mayroon ditong sariling generator at parang kusina sa isa sa mga tolda. Bandila ng Cuba, tila may mga migrante at kahit mga bisikleta. Hindi talaga makuhanan ng mas detalyado. Nakita ko ang baso at subukan natin ng... I probably paid more taxes than you have. I used to have a handyman company, maintenance for buildings like that. I used to work right there. Because I live here right now doesn't mean I haven't paid taxes. Para sa akin, si Jack ay medyo maayos, ngunit tumitindi at dumarating ang mga gwardiya na walang pakialam. But you're not gonna do anything anyway, so just leave, don't worry about it. You're not gonna do anything. Even if I hit him, you're not gonna do nothing, right? Exactly, so what's the point? What's the point? I should literally just hit this guy and
his fucking life. Are you think because you pay $1 little of tax that you own this place? You're a fucking pussy. Don't ever come near me. If you're not gonna do nothing, get away from me. Because I'm not gonna fucking hit him. I'm gonna bait him into hitting me though. I guarantee it. You're a fucking bitch in life. Keep coming, keep coming, keep following, bitch. Go back to where the fuck you're from. $10 пирожок. Я бы, мол, умер с таких цен. Здесь как-то привыкаешь. Одно тесто. Mula sa Toronto ay dumating ako sa Ottawa. Mas maliit at mas tahimik ang kapital, pero mukhang profesional. Una sa lahat, naglalakbay ako sa downtown. Si Alexei ang nagmamaneho at habang nag-uusap kami sa traffic light, may biglang sumulpot sa eksena. Ayusin natin ito. Hindi ko inaasahan ito at ito ay nasa mismong lugar na ito. Это мы как раз на этом пятачке, да? Да. Здравствуйте. Ёшкин кот. Ito ang lugar kung saan matatagpuan ang shelter para sa mga adik sa droga. Laging matao dito at namimigay ng mabibigat na droga. Paano kung ipadala natin ang video sa pulisya ngayon? Ano ang hindi natin gagawin? Sa kasamaang palad, hindi ko siya maharap sa laban. Well, hindi mo kaya. Sa kasamaang palad, sa Estados Unidos, hindi ito problema. Wala akong magiging problema doon. Sa tingin ko, sa Canada, oo. Ngunit ang kotse ay maaari mong tamaan, ngunit ang tao ay ibang usapan na. Sa tingin ko, sa kasamaang palad, hindi pwede. Nangyayari ba na hinahabol at hinuhugot mula sa kotse? Isang kotse ang humahabol sa isa pa, may nagpreno at kinuha sa kotse. Nangyari na ito ng ilang beses, marahil mayroon ng ganitong video, pero nangyayari. Nasa lugar ang mga bituka. Sistema ng anti-torch. Si Lesha ay nasa Canada ng halos 2 taon at nagtatrabaho sa delivery gamit ang kotse na ito. Kailan nakuha ang kotse? 2 linggo? Bakit Dodge? Ang presyo ay $5,000 Canadian, mga 3,600. Walang mga ticket, mabuti yon. May kaibigan ako sa Uber Eats. Palaging nasa mga delivery ng Eats. May mga tickets siya sa parking worth 400. Kasama Lesha bumabalik sa sentro ng lungsod. Ano ang kakaiba? Nagsisimula ang downtown 1-2 block, pagkatapos nito ay ang government district. Mga gusali ng gobyerno, kamangha-mangha sa visual lang. Walang kahit isang pulubi, walang adik, wala kahit sino. Parang sila ay parang, sabi ko, NPC sa laro, gets mo? Hindi sila lumalabas sa labas ng parisukat. Hindi sila masyadong ginagalaw. Ibig sabihin, maraming baliw at mga ganitong tao dito. May malaking shopping center dito. Dahil dito, may mga bagay na binibigay dito. Nagtatambay lahat. Medyo magaganda ang bahay sa lahat ng dako. Tingin ko halaga ng bahay na ito, sa kasalukuyan talagang tumama. Ibig sabihin, dito ay legalisado at ang damo ay legalisado. Sa pagkakaalam ko, sa British Columbia, ay ganap na dekriminalisado ang droga. Ibig sabihin, heroin at iba pang bagay. Maraming damo dito. Sa Montreal ay hindi ko naamoy kahit saan, pero dito ay talagang kahit saan. Siguro swerte lang, hindi nakadepende sa pinagmulan. Maraming tindahan ng damo pero pumupunta kami sa mas mahigpit. Isang di nakikitang linya, tatawid kami ngayon at nanginginig at nararamdaman mo na mangyayari na ito. At dito ay magiging masayang lugar para akong amoy kabayo. Amoy kabayo. Baka kinain nila ang kabayo at natutulog. Tingnan mo, mga nakapako, mga pinto at bintana. Ano kaya ang nandoon? Baka brothel ito, pero may ilaw, di ba? Ito ay kakaiba aminin. Sa tingin ko, nagluluto sila ng krokodil doon, Airbnb para sa adik. Habang papalapit sa shelter na parang kanlungan para sa mga adik, mas nagiging malungkot ang sitwasyon. Yung mga nasa tamang pag-iisip, nagkakalkal sa damo at basura at gumagawa ng mga kakaibang bagay. Yung iba naman ay wala sa sarili at hindi palaging nakahiga. Sa tulog ang tao nang nakatayo, paano yun? Horror. Ito ang shelter at ang mga guwardiya. Malapit doon, ang mga tao ay madalas nakaupo sa sahig. May isang lalaki sa upuan na nakasuot ng malinis na tracksuit. Sa kanya, hindi halatang gumagamit siya ng fentanyl. Sinusubukang magturok, hindi masyadong lumalayo. Siguro kakantahin ko na lang siya. Siguro naman. Pansinin mo, narito ang lalaki na umatake sa aming sasakyan. Hindi na siya galit, nag-i-enjoy at nagpapahinga na. Tingnan mo, ang mga pulis ay nasa kabila lang ng kalsada. Hindi mga paramedic yan. Sasabihin sa'yo, mababait sila pero di nakakatakot. Well, hindi naman critical, oo. Hindi ko masasabing nag-e-enjoy ako. Well, mukhang pinigyan sila ng kalayaan dito. Maglakad kayo, ibuhos tapang abala sinuman. At mas mabuti kung hindi masyadong huminga dahil hindi maipaliwanag ang mga amoy. Pwedeng mahilo ka basta kung huminga ka ng malalim. May tao na makakaramdam ng epekto.
Doon sa kabila, sa Alkashka, nagbibigay ang mga tao. Hindi, ang mga tao ay pwedeng magtambay dito sa kanto. At doon sa kanto, nagbebenta sila ng alak at may tindahan. Pwede silang bigyan ng barya. At ganito, sa isang baso ng pera, parang $100, madali nilang ginagawa. Hindi masama. At ikaw, magkano ang kinikita mo? Mayroon akong 200, ngunit nagtatrabaho ako. Nagbabayad ako ng buwis, so below 200 akin. Minsan ko baka lumabas ako may baso para magtrabaho. Pinakakakaiba, tambayan ng adik ay katabi ng opisina ng gobyerno, maganda na mga distrito ng negosyo. Nandito nga ang hotel dito. Dumating si Zelensky, dito siya sa hotel na ito. Well, like, gano'n na kami katagal nag-drive away, 3 kanto at wala talagang kahit... Dito nagsisimula parlamento. Sa umaga, muli akong pupunta sa sentro para maglakad-lakad. Maraming pulis sa metro. Sa mga kalye, sinisikap din ng mga tao na maglakad ng hindi bababa sa 4. Sa business district, hindi lahat ay negosyante at iba-iba ang kanilang mga gawain. Ang iba ay kayang kumita ng isang sports car. Ang iba ay may startup na halos namamalimos. Itinapon ng lalaking ito ang bisikleta sa gilid ng daan at pumunta sa mga sasakyan. Narito ang isang tao, ganap na niyang binusisi ang mga basurahan at sinusuri ang bawat papel o maliit na pakete. At, alam mo, para sa kasipagan at tiyaga, nakuha niya ang gantimpala, nakahanap siya ng mahalagang bagay. Ang mga taong ito ay nagbibilang ng kita mag-invest sa isang dosis, habang ang mga natutulog na nakalampas na sa yugtong iyon at nagpapahinga. Palayok ng pulot. At iba pang bagay, kahit saan ay may mga tindahan na nag-aalok ng kung anumang pwedeng iusok. At kahit ang mga kabute na hindi talaga champignon ay ibinebenta rin ng lantaran. Dito sa kanto ay marijuana, dun sa kanto ay marijuana, dito ay marijuana. Dadaan ka sa 6 na tindahan ng marijuana at 1 lang na tindahan ng pagkain. Talagang bawat kanto sila. Bilangin kung ilan sa bawat metro kwadrado. Ito ang lugar kung saan nakatira si Oksana. Mapangapi ang kapaligiran. Isa sa mga pinakaabala na kalye ng lungsod. Pero ang mga kapitbahay sa lugar ay mukhang hindi masyadong maayos. Ang mga walang tirahan ay napipilitang matulog mismo sa daan. Sige, mga taong ito ay gumagamit ng droga at komportable sila sa gilid ng kalsada. Pero dito sa harap ng tindahan ay kinilabutan ako. Isang malaking grupo ng normal na tao ang nakaupo sa semento at nagpapasapasa ng kung ano-anong bagay. Ang mga tindahan na may mga rehas ay isa ring kakaibang tanawin. Sa harap ng bahay ni Oksana, babaeng lasing ang matagal na naghahanap sa mga halaman habang natutulog ang kanyang kasintahan sa tabi. Ganito ang kanilang picnic. Si Oksana mismo ay hirap na lumabas para salubungin ako dahil ilang araw na ang nakalipas ay binaril ang kanyang binti sa bus. Can you please get out from me? Can you please get out from me? Can you call 911? Can you call 911? Sa kabuuan naglalakad ako. Gusto kong maglakad ng paika-ika. Sumakit lang ang binti ko dahil sa kalokohan. Kinailangan ko syempre mag-inject ng kaunting morphine. Ngayon si Oksana ay nasa malalakas na painkillers. Ito ang bala na nakuha mula sa kanyang binti. At pagkatapos ng operasyon, naiwan ang ganitong peklat na unti-unti nang gumagaling. Nagpunta ako para magbenta ng mga lata, mga metal. Nandyan ang beer, bumili ka? Silid. At nagsimula silang mangbuli ng ibang tao. Pagkatapos ay binuksan nila ang speaker. At sinabi ko, pakinggan nyo. At sinabi ko ng maayos, kultural na sinabi ko sa kanya, pakinggan nyo, alinman sa hinaan nyo ang musika o umalis na lang kayo sa bus. Mga bata, ano bang ginagawa nyo? At siya lang, parang siya mismo ang bumaba ng bus. Alam ko mga lalaki, bata pa. Hindi ko naman alam na sila ay nagdudulot ng panganib. Kaya Oksana nagpunta magreklamo sa driver. Nararamdaman ko na parang wala siyang interes. Sabi niya, tingnan mo, pulis, tumigil siya. At sabi, bata, tatawag na tayo sa 911. 911. Narituan pang constable. Sabi ko, pakinggan nyo, lumabas kayo sa bus. Noong panahong iyon, hindi pa nagre-record si Oksana pero hawak niya ang telepono. Gusto bang nakawin ang telepono? Gusto niyang kunin ang telepono dahil inakala niyang kinunan ko siya ng litrato. Pero hindi ko siya kinunan ng litrato. Naupo lang ako at nag-iisip kung ano ang gagawin. Ito na po, yung lalaki na binubuli nila, walang nagsasalita. Pakinggan mo, minumura nila siya doon. Ibig sabihin, mga tao, hindi ko alam kung nasa Kiev ako at nasa Deep, pero titigil ang mga tao. Titigil ang mga tao natin. Hindi sila nakikilahok. Wala talagang nagsalita. May isang itim na lalaki lang na nakaupo sa pangalawang upuan. At siya, alam mo, parang ano ba yan? Wala na. Nag-react ako. Tumingin ako, natakot lang ako. Ang kaso, natatakot ako. Hindi ko maintindihan kung ano ang susunod na mangyayari.
Hindi alam ni Oksana na may baril siya. Itinutulak ko siya palayo gamit ang mga paa ko dahil sobra na. Sinimulan na niya akong hawakan at sumisigaw na sa akin. Ano ang plano niya noong sandaling iyon? Bakit bukas ang backpack niya? Backpack, nasaan ang baril? Well, syempre, oo. Baka kailangan magpaputok. Kailangan kong mag-shoot. Nang makita ang baril, hindi nagulat si Oksana at sinubukang umiwas. Tinakpan ko ang sarili ko ng ganito. Halos humiga na ako sa upuan, ibig sabihin bumagsak ako sa kanya dahil nakatutok sa akin ang baril. Maaari mo bang tawagan ng 911? Anong klaseng baril yon? Isa ba itong airgun? Oh, isang air pistol. Hindi naintindihan ni Oksana kung anong baril ang ginagamit sa kanya. At kahit mas mahina ang pneumatikong baril kaysa sa tunay na baril, pumasok. Nang malalim ang bala. 3 sentimetro, Miko na pagkalipas ng 2 linggo, umangat na ito ng 1 sentimetro, 2 sentimetro pataas. Tinulak ba ito ng katawan? Tinulak ito katawan palabas. Nakamaskara ang bumaril pero hindi ito nakatulong sa kanya. Ipinakita ko sa kanila ang video at sa pamamagitan ng video na itala nila ito at iyon na. Pagkatapos ay mabilis nila siyang nahuli. Sa loob ng 30-40 minuto, nasa kanila na siya. Hindi siya ganoon katalino para makalayo o itapon ng baril. Ang isang medyo matalinong tao dahil pinakiusapan siyang bumaba ng bus ay hindi magbabaril sa tao. Hindi ko alam ang pangalan o apelyido. Nakipag-usap ako sa mga serbisyo para sa biktima para masolusyonan ang kaso. Dahil sinabi ni Victor Sems na maaari nilang palayain siya sa ilalim ng pangangalaga. Ngunit 20 taon na siya ay isang adulto. Ibig sabihin kapag ikaw ay 18 taong gulang na, dapat kang managot para dito. Sabi nila pwedeng palayain siya. Sinabi ni Victor Semenovich, baka lasing siya o nasa ilalim ng impluensya ng droga at bakit ko ito dapat ikabahala? Tingnan mo, pinapalabas mo ang mga taong ito sa kalye. Ibig sabihin, ito ay isang kabataan na nagdadala ng banta sa lipunan. Kapag sinasabi ko, pagkatapos sa mga taga-Canada at parang sinasabi ko, pakinggan ninyo, ito ay hindi normal, hindi ligtas dito. Sinasabi nila sa akin, hindi, swerte ka lang. Ibig sabihin, swerte ka lang talaga. Ikaw ay nasa maling lugar. Tingnan natin ngayon, anong antas ng edukasyon at medisina dito. Antas ng kalokohan. Libre, di ba? At ito ay lumabas, di ba? Oo nga pala, narito ang parehong pneumatic gun. Putok ito, ramdam ko ito. Malapit lang, may talagang nagpaputok ng katulad na baril. Nagkaroon ako ng paranoia. Daily akong sumasakay ng bus sa work. Isipin mo, pinapalaya nila ang taong ito. Siya nakasakay sa tabi. Dahil sa paghihiganti, dahil kailangan niyang pagdaanan ang mga bagay, baka patayin niya ako. Hindi ko malalaman at pwede niya akong patayin noon. Ayon kay Oksana, pinapatawad ng Canada ang lahat sa kabataan. Ito ay isang uri ng pagtanggap na hindi nakakaengganyo. Naiintindihan mo, hindi ko maibigay sa kanya ang pundasyong ito eh. Ito ay kawalang pakialam, kawalang pakialam. Ngayon habang nag-uusap tayo ng ganito, kung may katabing Canadian, maiisip niya na tayo ay mga agresibong tao. Sa tingin ko, normal lang na pumanig sa ibang tao. Naiintindihan mo, ito ay maaaring halimbawa ina ng isang tao o baka naman anak ng iba. Hindi nila ito naiintindihan kahit na hindi naman sa hindi nila naiintindihan mayroong ganitong reklamo. Well, naghanap ng gulo na hindi, oo, pero pakinggan mo, mas mabuti, kailangan may maging matalino sa bus. Ngunit ang kawalan ng aktibidad sa lipunan, ito ay napakakitang-kita. Kaya halimbawa, isa pang halimbawa para sa iyo. Sa tindahan, may binibili ako, may babaeng nakaupo sa wheelchair. Mayroon siyang tangke, may maskara siya, at mga mata wala. Nakatayo ako sa pila, ako ang ikawalo o ikapito. Walang nagbigay daan sa kanya. Sa harap ko, sinabi ko, pakinggan mo, pumunta ka na, ngunit hindi ko kaya. Kaya ano ito? Hindi interesado ang mga tao sa bus. Alam mo ba? Para sa kanila, parang nanood lang sila ng pelikula, ganito ang nangyari. Salamat, may nagsulat ng reklamo sa pulis, tulad ng nangyari sa akin noon. Mula sa mga naroroon, 2 tao. Okay, 2 tao ang nangyari. Salamat ako sa mga taong iyon, hindi ko sila kilala. Ngunit pag sumasakay ako sa bus, gusto ko makilala ang taong iyon na ipinagtanggol ko. Niyakap ko siya at ako ay talagang nagkaroon ng hysteria. Umiyak lang ako ng 2 oras, hindi ko mapigilan. Una sa lahat, bakit ito nangyari sa akin? At pagkatapos lahat ay nagsasabi na binubuksan mo ang iyong bibig, nagkakaroon ng disonansya. Sino ba talaga kayo tao? Mukhang hindi normal ito para sa kanila dito. Hindi nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno si Oksana. Ito tinatawag na kawalang katiyakan. Canada, hindi, madali.
Sa araw, ang shelter ng mga adik ay may mga kulay. Ang nakakatawa, sa pamimigay ng droga ay mayroong sentro ng pag-aalaga sa mga bata. Ang buong distrito ay maaari ng tawaging Zombieland. Ang dalawang ito ay hindi nakarating kasama ang kariton na iyon. Bumagsak ang kanilang mga mukha sa semento. Mas mabilis silang tinamaan. Kaibigan kahapon ay naroon din. Parang sa lungsod na ito, hindi lahat ng lugar ay pwedeng lakaran. Nakakatuwa sa amin halimbawa, pwede kang maglakad kung saan mo gusto. Para sa mga adik, napakasarap dito. Kahit saan may mga kutsyon, mga upuan ay nakakalat. Sa taglamig, hindi ko maintindihan kung saan sila nagtatago. Ngayon nakikita sila, kahit saan mula sa mga palumpong. Nakatambay ang mga adik. Literal na sa kalapit na kalye ay mga bahay ng karaniwang mga Canadian. Ang mga tubero at mga Pakistani na elektrisyan ay tahimik na nagtatrabaho para sa ikabubuti ng Canada. Sa kanto na ito ang pangunahing tambayan. Katabi na ang business district. Pwede nang isuot muli ang relo. Ito muli sa Toronto tungkol sa Megapolis na ito, nakagawa na ako ng video. Si Valerie ito, matagal na siyang nasa Canada. Sa kanyang karera bilang abogado, nakaharap siya sa maraming kaso na may kinalaman sa karahasan, droga at armas. Malaki ang pagbabago pagdating sa armas. Nung nasa law school pa ako, may minimum kami, mga minimum na parusa sa kriminal para sa armas. Nakita ba sa inyo ang armas? Hindi nakarehistro, iyon ay hindi ito tama doon sa lahat ng 5 taon. Ito ay ako at siya sa anumang kaso. Ngayon dito marahil hindi bawat linggo. Ngunit makikita ninyo may isang tao sa gitna ng lungsod na bumaril at may pumatol na. Ngunit lahat ito ay mga imigrante. Ibig sabihin, kung sisimulan ninyong tingnan kung sino ang gumagawa ng lahat ng ito, marahil sila hindi makayanan ng buhay dito. Itong napakamahal sa mga adik sa droga sa mga kalye, ang sitwasyon ay hindi ganong mas madali. Ang problema doon ay hindi malinaw kung ano ang gagawin sa kanila. Siya ay lumalabag sa batas, ayan siya naglalakad at inaaway ang lahat. Ngunit inaresto ninyo siya, ikinulong sa bilangguan, pagkatapos ngunit pinalaya ninyo siya, ayan siya lumabas at patuloy siyang naglalakad. At parang doon, natatapos ang lahat, inaayos magagandang bagay. Hindi mula sa kabilang panig. Sa kalye siya ay isang panganib. Oo, dati. Hindi sila nagdudulot. Ngayon sila ay napaka-agresibo na. Kaya, huwag kayong maglakad sa mga kalye sa gabi. Mga kampo ng tolda, dati wala ang mga ito. Ibig sabihin na naglagay sila ng mga tolda at ayos lang at parang walang sinasabi ang sinuman. Ang mga sentro ng paggamit ng droga ay kanilang ginawang legal. Ibig sabihin sinasabi nila, bakit kayo mananatili sa inyong tolda? Sa maruruming syringe. Well, pumunta kayo sa amin, narito ang aming sentro, meron kami. Pero dalhin nyo lang ang inyong mga droga at kami na ang bahala dito. Gagawin namin ito ng maayos para maging maayos kayo. Ngayon, ang mga matitinding droga na ito parang ipinagbabawal, pero sa mga sentrong ito, maaari nilang mga siwa. Sa Ottawa may ganitong sentro mismo sa downtown. Hindi ba ito pwedeng ilipat sa labas ng lungsod, sa isang lugar sa bukid? Magiging maganda sana pero hindi makatao. At ngayon ang gobyerno, kadalasan silang gumagawa ng mga desisyon na mabilis na gumagana. Hindi sila nag-iisip para sa pangmatagalan. Parang gusto nilang gawin ito ngayon. May problema? Kailangan itong itayo agad? Hayaan na nandyan ang sentro. Gumawa tayo ng paraang mukhang may desisyon. Maaring isipin sa Toronto ay iisang parke ang okupado. Pero hindi, Valerie, lumalawak ang Zombieland at maraming lugar. Siya mismo ang kumuha ng mga larawang ito. Si Valerie ay nagpunta sa Kensington Market. Dito, ang kampo ng mga tolda ay halos nakapalibot sa simbahan. Ang mga tao dito ay nahuhuli ang pagdating sa harap ng simbahan. Bukod sa fentanyl na nabanggit ko na, ang pangalawang salot ay crack. Ayan, ang lalaki ay naglalaro nito. Si Dimitri ay nakatira sa Canada 22 taon. Siya ay isang financier. Lumipat sa Toronto. Pumili siya ng apartment sa pinakasentro, malapit sa Shintover, na may magandang tanawin, malapit sa isang malaking perdeng parke. Malapit sa bahay ay may mahusay na parke na may fountain at mga damuhan. Ilang taon na ang nakalipas, biglang napuno ang aming parke ng mga tolda ng mga walang tirahan. Nayapakan nila ang lahat ng damo.
Nag-iwan sila ng tambak ng basura at nadumihan ang fountain. Isang araw, habang dumadaan ako sa parke, pinalibutan nila ako at naging sobrang agresibo. Tumawag ako ng pulis pero tumanggi ang pulis na pumunta. Sinabi nila na ito ay utos ng alkalde at sa lahat ng katanungan ay dapat akong makipag-ugnayan sa kanya. At ngayon, mas mabuti pang umuwi na lang ako at iwasan ang ikatlong parke. Sa nangyayari, sinisisi ni Dimitri ang alkalde ng Toronto, babaeng iyon. Madalas inilalathala ang mga ganitong larawan upang siya ay siraan. Wala akong ideya kung anong klaseng tao siya, pero ang imahe niya ay medyo nakakatuwa. Walang magawa ang alkalde. Noong halalan para sa alkalde ng Toronto, may 150 kandidato. Karamihan sa kanila ay hindi malinaw kung sino sila. Siya ay napili. Ngunit hindi niya nagagampanan ang tungkulin. Nahihirapan din siya. Sobra. Halimbawa, ngayon, naisip nila ang buwis sa Toronto. Kung may apartment ka at hindi pinapaupahan, bakante, magbabayad ka ng buwis sa bakante. Kaya lang, kahit ang huling salawal mo ay kukunin nila sa iyo. Hindi pinapaupahan ng apartment, magbabayad ka ng buwis, pinapaupahan? Ang tao di nagbabayad, libre mo itong pinapaupa. Sa madaling salita, hinihikayat ka na ipamigay ng libre ang iyong tirahan. Oo, sa kasamaang palad, maraming tao dito na nasa mga posisyon, sila ay kinuha doon. Hindi dahil sila ay talaga napakahusay, ngunit dahil sila ay nasa ilalim nito. Ito na, paano ba sabihin diversifikasyon? Sa inyo, sa estado, dapat may mga tao ng iba't ibang nasyonalidad, dapat may mga LGBT ang sarili ninyo. Ibig sabihin, kahit sa paaralan ng abogasya na tiningnan ko, may mga tao doon, sinabi sa akin ng mga nag-aaral na ngayon, sinasabi nila na, grabe, kalahati ng mga estudyante, hindi talaga dapat sila nandoon. Kinukuha lang para magkaroon ng diversity ang ganitong patakaran lamang. Upang impluwensyahan ang pamunuan, magprotesta ang taga-Canada. Sa kuhang ito, protesta ng truck driver. Pinakamalawak sa mga nakaraang taon. Dapat ninyong maunawaan ito. Protesta sa Canada. Hari, parang araw ng lungsod. Konsyerto, barbecue at hotdog. May bayad at libreng bagay. Maraming tao ang nag-donate ng pera doon. Napakapayapa ng lahat doon. Kaya wala talagang mga pag-aresto. Hindi ito gaya ng ibang protesta na nakikita ko. Lahat ay baliw na sumisigaw at tumatakbo. Hinahabol ng pulisya ang lahat, sinisira at isinasakay sa bus. Ito, mga tao maayos naglalakad, parang City Day. Ayon kay Valerie, bihirang makakuha ng pahintulot pulis sa Canada kumilos marahas at manakit ng iba. Ano ang sinasabi ng mga pulis sa Canada? Ang iyong sasakyan ay ninakaw upang hindi nila sirain ang iyong pinto at hindi mo ilagay ang iyong sarili sa panganib, ilagay mo na lang ang susi ng kotse sa pintuan. Kung gusto nilang magnakaw, kunin nila ang susi, sumakay sa kotse at umalis. Bakit pa nila sisirain ang pinto, guluhin ang ating kapayapaan? Ano sabi ng pulis? Mga kagalang-galang doon, sino ang mga ito? Mga mamamayan, tuwing Sabado ay may klase kami sa pagbaril gamit ang baril. Kaya kung may pumunta sa inyo, barilin nyo. Mas mabuti kung barilin nyo siya, mas kaunti ang trabaho. Ang kapitbahay, ninakaw ang kanyang kotse. Dito, sa lugar na ito, dito mismo sa tapat ko. Kung may insurance, parang wala lang. Nagpunta siya para magbayad. Kaya mahal ang mga insurance na ito. Well, nararamdaman ni Alexi ang presensya ng pulis. Mas mabuti na huwag tumawid sa pula dito. Si Christina nakakuha ng tiket halagang $50 sa Montreal. Taglamig noon. Ganitong bagay ay hindi gumagana. Hindi gumagana ang pindutan. Nag-click sila. Nag-click. May mga 5 tao siguro na nakatayo doon. Well, hindi na sila naghintay. Nagpasya silang tumawid. Bumukas. Ilaw. Isang undercover. Parang walang marka. Karaniwang itim. Mga ilaw. Lumapit kayo dito, lahat kayo, at nagbigay sila ng ticket sa mga tao. Siguro, katao ng tig $50 bawat isa. Aba, ako ay darating. Tingnan mo 2 sasakyan ng pulis. Ngayong gabi, halos buong sentro ng Toronto ay sarado. Wala akong ideya kung bakit, pero hindi nababawasan ang mga kahina-hinalang tao dito. Kailangan ding matulog ng mga walang tirahan at ang mga hindi gumagamit ng mabilis na droga ay natutulog sa sahig at sa mga tolda. Ngayon din ako natutulog, halos sa tent. Ito ay isang kwarto sa hostel at sa katabing kama ay may nakalatag na tolda para sa kaginhawahan. Hindi nakapagtataka na ang mga tao ay nakatira sa kalye. Kahit ang kama sa ganitong kalumaan at hindi kaaya-ayang hostel ay $50. Ang Canada ay mahal na bansa. Lahat ng may
kinalaman sa real estate ay mahal. Mahal dahil kung gusto mong bumili ng bahay, kalahating $1,000,000 ang ibabayad mo. Gawa sa plywood. Sa Ottawa, umuupa kami parang pribadong bahay ito pero ginawa para sa 2 apartment. Luma na ang bahay mula pa noong dekada 80. Sa panlabas, nagawa nila ng maayos na pag-aayos. Relatibong maayos, nagbayad kami ng $1,400 Canadian dollars. Ito ay isang silid tulugan. Silid tulugan. Nakasya lang ang kama. At may kaunting espasyo para sa 2 maliit na mesa, kumbaga. Sa kabila ng mga presyong ito, kailangan magtrabaho ng husto para mapanatili ang karaniwang pamumuhay. Kung pamilya ito, isang tao ang makakasuporta pero sakto lang. Ginagawa ko ngayon kasi si Christina ay nasa maternity leave. Mayroong isang kautusan, kumbaga, pero ngayon medyo nagagastos ang pera. Hindi posibleng maantala ito ng matagal. Maganda maaliwalas ang pedestrian area ng Ottawa. Ang atmosfera man ay nagpapaalala ng isang kaaya-ayang lungsod sa Europa. Umalis sina Alexei at ang kanyang asawa bago ang digmaan. Dumating kami, may $100 lang kami sa bulsa. Ibig sabihin, hindi namin planong pumunta sa Canada nung una dahil papunta kami sa Egypt. Noong Pebrero 23, pumunta kami sa Egypt, magbakasyon. Hindi pa ako nakapunta sa ibang bansa. Nagbakasyon ako at nagbabakasyon pa rin. Sa unang 6 na buwan mahirap pero tinulungan kami ng mga Canadian sa bahay. Pumunta kami sa simbahan at sinabi ng pari na may kakilala siya, Canadian. Totoo, napaka-espesipiko ng kanyang bahay. Nasa itaas ang aming apartment at sa ibaba ay may punerarya. Kaya dumating ka sa Canada, wala kang pera, ang gobyerno ay nagbigay ng kaunti. Bigay ng kaunti. 3,000 bawat tao. Hindi masama, nabuhay kayo sa mga iyon pero kailangan magtrabaho. Ano ang ginawa mo? Ano ang hindi ko nagawa? Una, nagtrabaho. Ako bilang gwardiya. Hindi pa ako naging gwardiya sa buhay ko pero kawili-wili sa Formula 1. Gabi-gabi ngunit nakita ko ang kupki. Ang Formula 1 ay nakakatuwa sa Montreal ay may Grand Prix bawat taon. Hindi masama ang bayad. Kapag wala kang pera, binabayaran ako ng $22 kada oras, may dagdag pang bonus. Sa loob ng 2-3 linggo, kumikita ako ng mas mababa kaysa sa regular na sahod talaga. Pagkatapos nagtrabaho ako bilang katulong ng mga nag-i-install ng air conditioner dahil may karanasan din ako dito. Parang kami ng tatay ko, nagbebenta at nag-i-install kami nito sa bahay. Madaling sabi, medyo illegal dahil kailangan ng lisensya. Nagtrabaho ako para sa cash, may 2 option. Magtrabaho ako para sa cash, wala akong kikitain. Paano ka makakaalis dito at magsimula ng sarili mong bagay? Gamitin ang utak sa... Ngayon Alexei ay tagahatid. Sa ngayon, magtrabaho driver sa Amazon. Kami kang trabaho pagkakaintindi ko. Ipagpatuloy natin ito. 3 oras na shift sa trabaho, binabayaran kami ng humigit kumulang $20 trabaho. Sa ganitong paraan ko sasabihin medyo nakakabobo dahil sa monotono ng mga pang-araw-araw na gawain na ito ay dumating ka, nag-load ka, umalis ka, dumating ka. Sa unang hintuan, kinuha ang telepono, inilagay yung package, kinunan ng litrato at ganon 200 beses sa isang araw. Nagtatrabaho ako ng 4 na araw sa isang linggo pero may mga pagkakataon na 1 oras at ito ay nakakapagod. Si Alexei isa sa pinakamabilis na courier sa lungsod. Sila ay mabagal magmaneho, pumunta sa kaliwa. Nagmamaneho ako, kailangan kong magmadali sa paghatid ng mga package. Pero hindi magawa, kailangan kong mas mabilis. Magmura, pero wala sa kanila ang nagmamadali. Sila ay relax at iyon na. Hindi natin naiintindihan dahil nakatanim sa amin. Oo, sanay na tayo sa dilim. Nagmamadali ka dahil kailangan ng pera, o lahat. Ngunit, sa kabilang banda, kung ipinanganak ka sa Canada, bumili ka ng bahay noon para sa patatas at ibinenta mo ito ngayon ng milyon. Si Oksana ay may karanasan pero sa Canada hindi pa posible ang karera. Hindi ka kailanman magiging kaibigan. Wala kang pakialam, dumating ka at ang pinakamabigat na trabaho sa iyo palitan ng 30 pares ng lampin sa isang araw na puno ng dumi. Sinasabi ko, pakinggan, ako ay isang psychologist. Alam ko kung ano ang gagawin sa mga bata, may alam tungkol sa kanila, gumawa ng ilang magagandang bagay, ibinahagi ang aking karanasan. Tinitingnan nila ako na parang nagtataka. Pumunta ka, palitan mo ang mga lampin. Sabi ni Oksana, ang mga ipinanganak sa Canada tumitingin ng mataas sa mga dayuhan. Nasa Canada ka, kailangan mong matutunan kung paano kumilos dito. Nasa Canada ka, may sarili kaming mga patakaran dito. Ako ay parang, sandali, maghintay, tao rin naman tayo. Ibig kong sabihin, tayo ay pareho lang. Ako rin, may karanasan din ako. Gusto kong maintindihan bakit ako nandito. Kadang, ito ay isang bansa ng mga imigrante. Itinatayo ito ng mga imigrante. Bakit kailangan kong makinig sa sinasabi nila na hindi ka rito? At ito ay talagang diskriminasyon. Halos sa lahat ng trabaho ay umaalis ako dahil ako ay bago pa lang. Kakadating ko lang at talagang kailangan makinig sa mga tao dito. At kapag sinabi ko na hindi, sandali, hindi ito angkop sa akin, hindi ka ba sumasang-ayon? Oo, hindi ako sumasang-ayon.
Pinaalis ako ng boss sa trabaho. Talagang pinaalis sa trabaho dahil ginamit ko ang guest elevator. Lahat ay gumagamit ng guest elevator, pati na rin ang aming departamento. Ngunit nang makita niya ako, pinaalis niya ako sa trabaho. Oo, yun lang. O ikaw, naiintindihan mo may batas dito na hindi ko maaaring ipahayag kung saan ako nagtatrabaho sa anumang social media. Nagkaroon ako ng hindi pag-iingat na mag-post sa Facebook at kinabukasan may HR na ako. Kailangan mong tanggalin yung post na yon. Ang mga Canadian, iniiwasan nila ang mga alitan. Parang wala. Silang pakialam. Well, dahil may mga estado na tumutulong sa'yo. Kumain. Mga strukturang makakatulong sa'yo. Oh, sobrang spoiled ka na. Lahat ay tumutulong sa'yo pero hindi ka nagtatrabaho. At itong batang henerasyon na lumaki at ngayon ay nasa edad na 40, 45, wala silang pakialam, pakinggan mo. Magkakaroon siya ng pension. Kapag sinasabi ko na may 3 akong edukasyon, ang pang-4 sa Ukraine, tinatapos ko at gusto ko pa dito. Bakit kailangan mo? Uupo ka ba sa computer? Diyos, napakahirap na trabaho niyan. Bakit ang kabataan dito ay parang bobo? Dahil lahat ay inihain na. Halimbawa, naglalakad tayo sa kalye, di ba? Simpleng-simple lang ang suot ko doon, maaaring tawagin na akong napaka-fancy. O halimbawa, 5 beses na akong pinalaya sa mga restaurant. Dahil akala nila na ako ay sobrang lasing o sobrang nakainom. Kahit na mahirap akong lasingin. Nang pumunta na ako sa cable car, sabi ko, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari tayong palayasin. Pinalayas kami. Sumasayaw lang naman ako. Hindi naman parang may sa mesa. Hindi ko naman sinasabi na ganun, kundi malaya lang. Sinusubukan ko lang mag-enjoy sa buhay, makipag-usap sa mga tao, magtanong kung kumusta na sila. Pinalayas ako. May isa pang pub? Sa pub na ito, hindi nila ibinalik ang salamin ko at pinalayas din ako. Dahil minsan may isang Canadian, ibig sabihin nakaupo kami, umiinom ng beer at sinabi ng Canadian, Kumusta? Kumusta ang mga Ukrainian sa'yo sa Canada? Sabi ko, pakinggan mo, hindi ko gusto. Sabi ko talaga, sobrang gulo. Nagtatrabaho kami sa mga trabahong walang kwenta. Alam mo na may 4 na edukasyon doon tungkol sa mga banyo at nakikita nila parang ganito. Sabi ko, napakahirap. Dito siya nagalit. At pinalayas ako. Ibig sabihin, may karapatan silang gawin ito dito. Kung hindi kita gusto, hindi kita pagsisilbihan. Isa ito. Sa mga tauhan, pinalayas ako ng tauhan. At ang sabi niya, ay bisita. Nagreklamo siya sa mga tauhan. Oo, dumating ang ganyang basura at iyon lang. Ibig sabihin, pinalayas ako dahil doon. Napakakaunti ng mga bukas na tao dito na tulad natin ngayon na nag-uusap. Lahat ng nasa isip ko ay konektado sa puso at dila ko. Dumiretso ito sa akin. May pader sila. Hindi nila sasabihin kung ano ang iniisip nila. Sa simula naisip ko ang bumaril kay Oksana ay isang imigrante. Salanan ko, naglagay stereotype sa tao. Hindi ito itim na lalaki. Isang lalaking Canadian, isang puting lalaking Canadian. Kung gayon, makikita mo sa bawat teenager. Kaya ang punto ay kung makikita ko ang maskara, syempre wala ako. Nasa bus na sa 1 segundo. Ngayon ko lang naiintindihan na wala talagang ligtas na lugar. Wala kahit saan. Walang anumang mga babala na o pakinggan mo, mag-ingat ka. Huwag pumunta, pwede ka ring mamatay dito. Tingin mo, malilimutan ko ito. Balang araw, ibig sabihin, ito ay trauma para sa buong buhay, tama? Paano bibilangin ang pinsalang ito? Parang hindi ito mabigat pero parang nandyan ito. Sige, tara, bilangin natin. Paano isasalin sa pera? Ang halaga ng buhay ng tao, ayon sa batas, kung ako ay nasaktan, tinamaan ng mata ko $400,000. Oo, kung iniwan akong walang paa, walang kamay, $400,000. Sa loob 2 taon, ngayon lahat ng ito ay susuriin. Kailangan pang tingnan, pakinggan mo, pero ako rin ay may PTSD, maliit na trauma. Post-traumatic stress disorder. At ngayon, paano ako makakaalis dito? Dahil ito ay muling trauma. Ibig sabihin, pumunta ako sa bansang ito bilang ligtas na lugar. Naiintindihan mo na sa kasaysayan ay wala pang tao na binaril sa bus. Sabihin, Canada pang kalahatan? Sa Canada. Isang tagumpay, oo. Kahapon din, may kakilala ako na dumating at sinabi, pinabati kita. Well, may abogado. Ano, hahanapin mo ba siyang makulong? Alam mo, ngayon, ito talaga ang nakakainis sa akin. Wala akong karapatan, ibig sabihin wala akong alam sa ginagawa ng pulis. At ako lang, nagtanong ako kung maaari ba akong dumalo sa korte. Sinabi sa akin na hindi. Kahit ganun? Oo. At ngayon, isipin mo, pinalaya siya.
Pero sobrang takot ako. Para itong kalkulahin. Siyempre, pakinggan mo naman kung saan ako nakatira. Ibig sabihin, malapit ka lang talaga. Pwede lang akong maglakad sa kalye at bigla na lang may paputok sa ulo ko. Hindi kung palabasin nila ako ko bang lumabas. Wala dito. Ano ba ito, ha? Ayoko kasi una sa lahat pakinggan mo saan. Wala akong lakas. Wala talaga akong lakas para pumunta pa sa ibang lugar, maghanap ng trabaho kung saan man. Mas mabuti maintindihan binigyan siya ng mabigat parusa. Oh, gusto ko yun. Naiintindihan mo? Sinabi sa akin na maaari siyang palayain. I'm like, anong pinagsasabi mo? Tungkol saan ito? Ano ang sinasabi ninyo? O, teka, nasa ng hustisya. Ngayokong iwanan ito ng ganito. Naiintindihan ko na aabutin nito ng 2 taon. Kita mo, isa pang dahilan para manatili dito. Sa loob ng 2 taon, makuha ko ang lisensya. Magbubukas ako ng opisina. Magbubukas sila ng paaralan para sa mga guro kung paano magpalaki ng mga bata. Isang ideya nasa isip. Pero hindi mo ba nawala ang gusto? Hindi niya ginawa. Naghihintay ako ng aking ebalwasyon dito. Ang ebalwasyon ng diploma natapos na ito, pero kailangan pang dumaan sa rehistrasyon. Pagpaparehistro ako ay isang rehistradong psychotherapist. Sa kabila ng mga kahirapan, nakikita nila ang buhay nila sa Canada. Malapit na silang magkakaanak. Kami nagkaroon ng appointment sa doktor. Pumunta kami sa doktor at lahat ay maayos. Ibig sabihin, ang problema ay ang makahanap ng doktor. Kung kasama ka ng kasintahan, asawa o buntis, mahirap makahanap kung saan magparehistro. Totoo yon. Kung nakapagparehistro, aalagaan hanggang manganak. Paano hindi makapasok? Ganyan talaga. Sa bahay, sa banyo manganak. Well, hindi ko alam paano ito nangyayari sa iba. Talagang sinubukan ko. Tinawagan ko lahat ng klinika sa Gatineau, Ottawa. Natagpuan ito at nakahanap ako ng ilang pagpipilian. Pumili kami. Anong sabi ng klinika? Walang bakante? Wala. Nasa waitlist. Maghintay ng 10 buwan? Ganun nga. Sinasabi namin na halimbawa nasa ika-4 na buwan na kami, sinasabi nila, pumunta kayo pagkatapos ng ilang linggo, pagkatapos ng ika-5 buwan, halimbawa. Parang hayop may lumalabas tapos pumunta kayo ba para makipag-usap at hindi pa sigurado at ganun lang sa labas habang nagbe-break. Sige, pahawak. Si Alexei mismo ay nakaranas ng medisinang Canadian at nasiyahan kamakailan lang ay nagpa-opera siya para ayusin ang nasal septum. Maswerte ako siguro sa Montreal. Naoperahan ako sa loob ng 1 taon, siguro lahat ng tungkol dito mula sa CT scan hanggang sa mga pagsusuri at sa lahat ng mga pagkakataon may bata pang darating. Mas malakas pa? Pero may bata darating. Sa anong paraan? May 2 pagpipilian. Magtrabaho husto o gastusin perang ibibigay para sa bata ng gobyerno. At magkakaroon kami ng isang Canadian. Agad-agad. Ipinanganak ko din kaagad ang isang Canadian. Yan depende sa kita ng pamilya, iniisip nila na hanggang sa tingin ko nagbibigay sila ng $800 Canadian. Ganyan ang plano namin. Ayaw naming hawakan ng pera. Gusto naming ipunin lahat para sa edukasyon sa hinaharap. Bakit hindi mag-party sa mga walang kwenta? Tatanungin mo, tatay, nasaan ang pera? Binigyan ka namin ng buhay, hindi ba? Well, yun ang sandali. Pasaporte, oo. Canadian passport, hindi mo pa binayaran ng pasaporte, kapatid. Pero sinasabi mo pa rin na mananatili ka dito at dito mo. Planong magpatuloy at umunlad. 8 buwan sa Poland. Nagtayo ako ng karera doon, isang panimulang karera. Ibig sabihin may magandang pundasyon na naitayo para makapanatili doon. At hindi sana ako nasa ganitong masamang sitwasyon tulad ng ngayon dito. Canada, sobrang nagalit ako na ngayon, parang may nangyayari na nagsuot kami ng heels at may gagawin. Hindi ko kayang manatili dito sa posisyong parang biktima. Hindi ko kayang magtrabaho bilang psychologist. Hindi ko kayang magtrabaho kahit na may sarili akong praktika ng halos 10 taon. Hindi kayang magtrabaho bilang nurse dahil matagal nang tapos ang kursong pang-nurse. Ilulubog ko ang aking mga ngipin sa anumang bumper. Di na handa para sa kahit anong paglipat. Wala na akong lakas para dito. Umalis ang kaibigan ko dito. Lumipat siya sa Poland. Ingles, Pranses, edukasyong Canadian, nagtapos sa universidad, tinatanggap ito sa Europa, lahat ay maayos, lahat ay kahanga-hanga. Sabi niya, umalis ka doon, at sa akin malamig pawis sa katawan. Ibig sabihin, handa ba talaga akong mag-impake?
Ang Canada ay maunlad na bansa. Huwag husgahan ang kanilang mga pamamaraan. Maraming bagay sa sistema ng Canada ang kakaiba at ligaw para sa atin. Ngunit, iniisip nila ang parehong tungkol sa atin. Isang bagay ang tiyak, huwag gumamit ng droga. Ito magdadala iyo pinakailalim. Dalhin mo naman ako pa uwi.